kayo, kayong nanonood ngayon, sana'y may natutunan po kayo, no? Ito po ay parang kwento ng isang ina sa kanyang anak. So tayong mga anak, yung mga magulang natin, naghihirap din yan, hindi lang din natin sinasabi. At yung mga anak din, lalo na yung mga breadwinner, ay talagang nagpupursigi yan para sa ikakabuti ng buhay na maibibigay niya sa kanyang mga magulang. So, ano po ang huli mong mensahe para kay Carla? Yung hindi niyo po hindi mo masabi sa kanya ng personalan, ito na po yung pagkakataon. Kasi alam ko mapapanood niya ito. Sabihin niyo na po ang nais mo sabihin para kay Carla, ate. Ano po, siyempre, mahal na mahal namin yan. Yung papa niya, lola niya, buong pamilya po namin. Kasi po, ano po yun, sobra talagang maalalahanin siya. Gaya po ngayon, kasi ako nagpa-check up sa doktor. Ngayon po, talaga yung nanay ko, namatay siya sa breast cancer. Oo. Ngayon po, ako may nararamdaman din sa sa kaliwang parte ng dibdib ko. Siya po ang nagsusuporta ng panggamot ko, maintenance yan. Sabi ko nga po, minsan, pag wala na akong gamot, hindi na ako nahingi, di na ako nasabi kasi siyempre po, nahihiya ako. Pero ang talagang po yan, mama, pera lang yan. Magpagaling ka. Kasi ako, kahit maubos ang pera, basta't andyan. It's okay. It's okay po, ate. Hindi talaga kakalimutan kasi ang klaseng hango po talaga sa totoong buhay. So, witnesses ko din po na maiyak yung isang magulang dahil ramdam ko po yung paghirap ng isang ina. Hindi pa man po ako isang nanay, pero since lumaki din po ako na tanging ina ko lang po ang tumataguyod. So, nararamdaman ko po yung nararamdaman ni ate ngayon. So, ayun po yung pagpapatuloy po natin. So, may iniinda po pala kayong sakit. Kasi po ako talaga, wala na po akong magulang, wala ang tatay, wala ang nanay. Kasi po yung nanay ko nga, nakakaliban po ang 4 na taon, may breast cancer po siya. Pero hindi namin po siya pinabayaan, talagang pinaoperahan. Pero po yung nagaling siya, mga 2 years ago na nagaling siya. Pero pakalipas po ng operasyon, bumalik po yung nararamdaman niya hanggang sa namatay po yung nanay ko. Kaya sobrang, siguro po iniisip ni Carla na baka ganyan din mangyari kay mama ko. Kaya sabi niya po, mama, magpagamot ka kasi ako ang bibili ng gamot mo. Kahit ilan pa yan, maubos man ang pera ko. Basta nandyan ka, ako magagastos sa'yo. Pero ako po, siyempre, iniisip ko din yung pag-aaral niya. Sabi ko po, huwag mong gastusin yung pera mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi po, kami papaaral sa kanya ni papa niya. Kasi po, ang paglaot, gaya po ngayon, halos hindi nakakalaot kasi palagi pumalakas ang dagat. Kaya ako po, minsan, lang ang nararamdaman ko, hindi na ako nagsasabi sa anak ko kasi para wala siyang isipin, matahimik yung pag-aaral niya. Kahit na lang dyan, mga po, halimbawa, mga herbal, okay na yan, iinumin ko na lang para yung sa gamot ko, hindi na magbili yung anak ko para maisipin niya yung perang para sa kanya. Pero naman po yan, pag alam niya nang wala ng gamot ako, masabi niya, mama, magbili ka na ng gamot para magaling ka. Labanan mo yung sakit mo, sakit lang yan. Ang pera na andyan lang yan, makukuha lang yan. Kaya ako po ang maintenance na po ako ng gamot ko kasi po may bukol ako sa isang dibdib ko. Kailangan talagang may paggamot yan, ate.
mga ganitong klase, lalo na pag may nararamdaman na po kayo, huwag niyo po Sabi talagang... po kasi ng doktor, Mm. maaring Risky, namana maari. daw po. Maaring Ah. namana sa nanay Nasa namin. genes. Tatlo po kasi So, kami delikado magkakapatid. din. Kung namana sa'yo, maaring mamana din kang Carla. Opo. So, agoy. So, yun po yung pinakamahirap. So, talagang, yun po yung dahilan kung bakit gusto talaga ni Carla na magpatingin ng kanyang mama, masuportaan sa sakit niya. Dahil, lalo na pag-cancer, isa po ito sa mga taksil na sakit, no? Kahit na napagamot na yan, yung tingin natin maayos na, yung pala ay babalik ulit. So, yun po. So, maraming salamat talaga kay Carla kasi hindi niya pinabayaan ang kanyang mga magulang, lalo na yung mama niya. So, maraming salamat, ate. At pasensya na po kung napaiyak ko po kayo. Para ngayong araw ay nag-iiyakan po tayo ay. Pero maraming salamat po talaga dahil nga maraming ngayong nakakaunawa na, nakakaintindi. At mas lalo-lalo na yung mga taong nagbibigay ng mga negatibong komento sa kanya. Sa pamamagitan po nito ay mas nalinawanagan ang lahat. No? Naway po, may natutunan po kayong aral sa buhay ni Carla at maging inspirasyon din po sa lahat. Lalong-lalo na sa mga anak na sila din po yung nagsusumika para sa kanilang mga magulang. At huwag po nating isipin no, na parang napakaswerte naman ng magulang yan, tanggap-tanggap lang ng pera sa kanilang anak. Hindi po. Masakit din po sa kalooban nila na yung mismong anak nila ang nagtataguyod para sa kanilang pamilya. Ayun po. So maraming salamat, ate. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa iyong oras.